So marami nagsasabi sa akin yung English ko daw ay may Filipino accent. Abay malamang. Sa Pilipinas ako natuto mag-English eh. Tsaka na tayo magtaka kung biglang naging British yung accent ko, di ba? Hala, isan yun nanggaling na. Tsaka na tayo magtaka. Yun ang nakakatakot. Yun talaga. Hindi, I mean, syempre. Gets nyo ba? 안녕하세요, 조원입니다. I am back again with a language-related video. So for today's video, I am going to be talking about my Filipino accent. Well, siguro medyo expected na tong video na to. But before that, I want to give a quick background on language in the Philippines. Para sa mga fellow foreigner friends who are watching who are not familiar with Philippine culture. In the Philippines, there are two official languages, which is Filipino and English. Tagalog that is used in urban cities like Metro Manila. So this is the most frequent? Hindi naman. Kumbaga, this Tagalog is the mainstream. But, Philippine being an archipelago where there's so many islands, di ko na alam kung ilan yung islands. Kasi nung panahon ko? Ilang taon na ba ako? Hindi ako ganun katanda. The Philippines has so many islands, it's so far apart, it's so diverse, and it has a lot to offer, especially in terms of language. So not everyone can speak Tagalog, because not everyone is from Metro Manila. Some are from another island. Yung iba galing Bisaya, yung iba galing Mindanao, yung iba taga Pampanga, yung iba Ilocano. They're still Filipinos, and they're all still part of the Filipino language. That is why English is very widespread in the Philippines and also a part of the official languages. Because in certain scenarios, English acts as the universal language for people to talk. So anyway, that's one of the reasons why English is widespread in the Philippines. Napahaba, pero ayun, that's it. Balik tayo sa akin. Huwag nang mainis, pumalik ka na sa akin. Di ba pwedeng songerist, no? Sige. So marami nagsasabi sa akin yung English ko daw ay may Filipino accent. Abay malamang. Sa Pilipinas ako natuto mag-English eh. Tsaka na tayo magtaka kung biglang naging British yung accent ko, di ba? Isipin nyo naman, ilang taon na ako sa Pinas, tapos biglang British yung na-adapt kong, hala, isan yun nanggaling na. Tsaka na tayo magtaka. Yun ang nakakatakot. Yun talaga. Hindi naman nakakatakot. Natakot pa. Hindi naman kailangan matakot. Hindi, I mean, syempre. Gets nyo ba? Of course, I have the Filipino accent because I practically grew up in the Philippines and I learned my English in the Philippines. And just to share how I learned English in the Philippines, I went to school. They highly encourage speaking English. So I remember we had this thing na, we had this ID. Well, ano lang siya, ID lace na may papel na tinape. Hindi pa uso yung mga laminate nun. Hindi ko maalala kung ano yung nakasulat dun sa mismong card. Pero, basta ID siya, nasusuotin. Pinasa-pasa siya, para siyang taya-tayaan. Na kapag nagtagalog ka, ikaw yung susuot ng ID na yun. Tama ba? Hoy! Oo, tanda ko. Di ba sa classroom may linya? Mga row 5. Kada row, tigisa kaming ID. Kapag may nagtagalog doon sa row nyo, mag-ID ka. Tapos, paulit-ulit ako. Mag-aabang ka. Kung may nagtagalog, ibibigay mo yung ID mo sa kanya para ligtas ka dun sa ID. Oo, nagpasapasahan kami ng ID. Hindi ko maalala bakit, pero naalala ko lang na parang basta bawal na nasa iyo yung ID at the end of the day or like by English time or something. Basta may something. Baka may consequence.
Even during our free time, like even during recess or lunchtime, you couldn't speak Tagalog, only English. Even if you were outside the classroom, the one with the ID can like chase you down. Yung mga classmate ko, hinahabol-habol pa yung iba sa loob ng CR eh. May deadline eh. Parang kailangan nang ipasa yung ID sa iba. May ganun pa ba ngayon? Wala na ba? Do people judge you for your Filipino accent? Based on my like personal experience, no. Pero considering yun na hindi ako masyadong lumalabas at nakikipagkita sa mga tao. So, wala po akong masyadong experience to like meet people. So, pero just based on my experience, lalo na yung pagbalik ko dito sa Korea, they definitely notice my Filipino accent. Because I remember this specific word na pinagtalunan namin. Di naman pinagtalunan, pero naalala ko lang. Yung word na tattoo. Apparently, I say that in a very Filipino accent. Pero in Korean, tattoo. Tattoo. Nagpa-tattoo ka ba? Parang mali. Oo, parang pinag-uusapan kasi namin yun. Parang, 언니, tattoo 했어요? Sabi niya, 뭐라고? 타투요, 타투. 너 타투 왜 그렇게 얘기해? 나? 타투 되게 귀엽게 얘기한다. 어떻게 얘기하는데요? 타투, 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 타투. Na-realize ko parang nagsasound akong toko, toko. Yung mga taong yon, they're also like me. They're Koreans who lived in other countries, so they know English like the back of their hand. And yung specific na onni na yon, her English has an accent as well. Nag-aasaran lang kami sa accent ng isa't isa, pero hindi namin like dina-down. When it comes to like Koreans, yung mga na-meet kong Koreans, most of the time they're just amazed at the fact na marunong ako mag-English. That's what I've noticed here in Korea is a lot of the Koreans, they want to learn English. Namamangha lang talaga sila sa mga marunong mag-English. And speaking of, does my Korean have a Filipino accent? Apparently, yes. So while I was talking to like these Koreans, sabi nga nila yung Korean ko daw is merong accent na hindi pang Korean. Kasi isi-share ko sa kanila na parang, hindi kasi ako dito lumaki sa Korea. Tapos sasabihin nila, kaya pala ganyan yung accent ng Korean mo. Tapos sasabihin ko, 진짜요? 왜요? 제 한국말이 어떤데요? May something daw, pero di nila ma-explain. So, hindi ko rin ma-explain sa inyo kasi hindi ko alam. Ayun lang po. Thank you. Char. Kasi ang dilim na dito. I-on ko yung lights. Pero, nagulat ako doon kasi hindi ko alam na may accent yung Korean ko. Akala ko lang, medyo kulang yung Korean vocabulary ko. And medyo hindi ako sanay mag-Korean. Pero, apparently, meron pala akong accent. I'm a fake Korean. Chariz, hindi. Are you shy or ashamed of your Filipino accent? Malamang hindi. Kasi, ang importante lang talaga sa akin is marunong ako mag-English. At nagkaintindihan tayo. At meron akong capability to like talk and understand a wide variety of people and content. Hindi siya nagmamatter kung saan ka natuto. Chill ka lang, Juan. Chill ka lang. Ba't tumaas yung tono mo? Hindi talaga siya nagmamatter kung saan ka natuto. Kasi, bakit yung nagmamatter? Pero I would say dati, nung medyo bata pa ako, there was a time na parang na-insecure ako sa accent ko, ganun. I entered into a much bigger school. So, mas maraming tao. Mas maraming different kinds of people. Like, ibang foreigners na galing Amerika, mga half or full. Tapos, meron din yung mga, dun sila pinalaki, ganun. Merong mga household na English-speaking talaga yung household nila. Ano yun? Yung English nila, kakaiba sa English ko.
medyo na-insecure ako, pero wala naman nagsabi sa akin na ganun dapat. Ano lang yun, pagkatao ko lang talaga kasi as a insecure person, ganun. Ganun naman talaga ako, yung confidence ko nandun sa sahig. Pakipulot. Pero as time passed by, like ngayon, ang importante talaga is, wala. Nagkaintindihan tayo! And honestly, I'm just super glad na na-expose na ako to English at a very young age. Kasi iniisip ko pa lang na kunwari aaralin ko yung English sa gantong edad. Diyos ko po, hindi na lang ako mag-i-English. Wala na lang akong kakausapin. Pero alam niyo, oo nga, meron nga mga ignoranteng tao. Alam niyo yung mga ignoranteng tao na na nagra-rank ng English accent. Nagra-rank? Ano to, Valorant? Yung British accent daw yung superior. Tapos American accent. Tapos sasabihin yung mga Asian accent daw yung pinaka mababa kasi they speak broken English. Tapos alam mo yung mas nakakatawa pa? Minsan yung mga nagsasabi ng ganito, sila mismo yung Asian. Di ako galit. Pero, meron talagang kakaibang tao sa mundo, no? Meron talaga. Nakabanas. Medyo napapahaba na to at medyo nagra-rant na lang ako. So, i-end na po natin yung video. Anyway, ayun lang naman po. Thank you for watching my video. See you po ulit sa next video ko. Also, nag-decide na po ako, starting this week's video, gagawa na ako lagi ng end screen per video. Tama ba? Gagawa ba ako per video? Wow, what a goal, Juwon. Anong gagawin ko sa end screen, di ba? Kakanta ba ako? Hindi. Kasi na-establish natin kanina, hindi ako songerist eh. Skincare ka. Wag yung wag yung mga 10 step skincare, ganun. Wag. Yung mga 3 to 5 lang. 10 step, hindi yun care, hindi yun ma-absorb lahat ng skin mo. Hindi naman ganun katakaw yung skin mo, girl. 10 step, di yun carry. Diyos ko, sayang lang pera sa pambili lahat ng skincare. Hindi. Yung mga kailangan mo lang talaga. Tapos, ayun. Lagyan mo ng towel yung pillow mo. Para di mo na kailangan labhan yung pillow case mo, di ba? Towel na lang yung paltan mo. Every few days, ganyan. Okay, yun lang. So, okay.